May ng mga pinagpala ng Lord. At pasalamatan natin ang Lord isang buong linggo. Tayo iningatan ng mga pinagpala. Thank you, Lord. Okay, sige. At alam ko at ako naniniwala at sabi ko nga, sino hong umaasang pagpalain ng salita ng Diyos dito? Tayong lahat. Amen. Okay, sige. Ganito. Before we will continue, can I ask everyone, can we all close our eyes and bow down our heads? We will ask for the guidance. Father in heaven, in the mighty name of your Son Jesus, and by the power of the Holy Spirit, Panginoon, sa hapong ito, itinatalaga namin sa iyo kapagpalang kamay ang pag-aaral ng iyong salita. Hinihiling namin sa banal na Santong Espiritu na buksan ang aming kaisipan, ang aming kaunawaan, ang aming mga puso, O Lord God, ang aming mga saradong kaisipan, inyong buksan, upang ang iyong salita ay mag-penetrate ito, Lord God. Ito ay tutubo, lalago, mamumunga, magkakaroon ng permanent fruit sa aming mga buhay. Lord, salamat. Hallelujah. Maging sa iyong balikod, itago sa likod ng krus, hindi ako ang makita, bagkus hindi ang aking kinanang makita, bagkus ang iyong kalwalhatian, ang siyang magningning sa aming kalagitnaan. Masabi ang nararapat, hindi masabi ang hindi nararapat sa kalagitnaan ito. Panginoon, gamitin niyo ko bilang tagapagsalita at ang iyong salitang ipapahayag, hindi lamang maging educational, kundi maging transformational sa aming mga buhay. Panginoon, salamat maging sa bawat panulugan ng lugar na ito. Magtalaga kayo ninyong mga matatapat na anghel siya mag-iingat, magbabantay sa amin habang kami nandito at walang distraction ng kaaway, maging espiritu ng antok pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. At sa hapong ito, Panginoon, malaya kang kumilos, kalaki pang pagpapalat, himala sa inyong salita. Salamat sa inyo na yung manat mapanandugo ang aming panalangin. Ito'y babalik namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, now, ganito. Kasi dapat last Sunday ito pinagpahinga ko lang kayo. Okay? Kasi ganun sinabi ko, this is a series, 3 series teaching. Okay? At minispyatsi doon sa mga nakamiss ng series 1 and series 2 dahil ito po yung final culmination ng final series. Okay? Ng ginawa nating series of teachings. Okay. At kung inyong napansin, sabi ko yung first part, sabi ko kay Pastora, sige i-post mo. Yung second part, kung napapansin niyo sa ating sa ating YouTube channel, hindi natin pinost. Minispyatse. Kasi masyadong madugo. Okay? Sabi ko kay Pastora, wag mo ipopost because I've mentioned something there with which I'm sure, sa mga hindi nakakaunawa, magiging judgmental ang dating. At sabi ni Pastor, ay maging ito. Sabi ko, i-record mo lang pero huwag nating i-post. Dahil bakit? Dahil itong tagpong ito mas madugo kaysa nakaraan. Amen? Okay, now, ganito ha. Let me start with this. Okay. Makailang beses at makailang ulit sa buhay natin, at hindi ko sinasabing masama. Okay? We pursue our aspirations in life. Hinahabol natin ang ating mga pangarap, hinahabol natin yung mga desire natin sa ating buhay. And I'm not saying it's bad. Okay? We run after our dreams and aspirations in life. Hello? Sino dito hindi? Lahat tayo. Kaya ka nga nagtatrabaho, kaya ka nga nagsusumikap. Kaya lang ganito ang nangyayari kung minsan. Hindi ko sinasabing lahat, pero malimit sa madalas. Nani-neglect natin yung pinakamahalagang aspeto sa buhay ng isang tao. Hindi ko sinasabing buhay ng mananampalataya. Na kung sa ating paghabol, as we chase our dreams and aspirations, tinatanggal natin sa equation yung salitang, yung word na G-O-D. Ha. Kapag inaalis natin ang pwesto ng Diyos sa ating buhay, na puro na lang laboro, laboro, laboro.
Wala nang lugar ang Diyos sa buhay natin. And I will tell you this straight and frank. It is a perfect recipe for frustrations, for failures, ano pa? For downfall. Kapag hindi nakasama si Lord sa ating aspirations and dreams, hindi na natin binibigyan ng Lord, si Lord ng puwang sa ating mga pangarap, that is a perfect recipe for failure. Hello? Nandiyan pa kayo? Pastor, nag-umpisa ka pa lang. Dito sa tabi ko, tinatamaan na. Okay, now, ganito. Okay. Kaya sinasabi ko, kapag hindi nakasama, hindi na natin sinasama ang Diyos sa takbuhin ng ating buhay. Yan, tingnan nyo ha, ganito. Wala dito yun ha. Wala dito yun. Kaya huwag mo tignan ng katabi mo. Maraming Christian, nananalangin na lang yan pag may problema. Maraming Christian, nagsisimba na lang yan pag may okasyon. At madalas, okay, tignan nyo ha. At madalas sa gitna ng pagsubok ang nagiging collateral damage ang pananampalataya. Na imbis ang pagsubok at ang problemang hinaharap, ang i-give up sa Diyos, ang give up, pananampalataya. Sabi ko sa inyo, madugo eh. Ha? Now, kaya kung minsan ako, sabi ko nga eh, hindi ba tingnan nyo natin, nakita nyo ganito ha? Ito logical eh. Hindi ba mas maganda pag umaharap ka ng pagsubok? Dahil bakit? Sa gitna ng pagsubok, mas lalo kang nananalangin. Sikuhin mo yung katabi mo, o di ba ikaw yan? Ayan! Sige! Tignan nyo! Sa gitna, pag mas maraming problema, anong bukang bibig mo? Lord! Pag may sakit, anong bukang bibig mo? Lord! Ayun kami! Kaya nasabi ko eh, sabi ko nga, kaya Lord, mas maganda na lang pag nasa gitna ng pagsubok. Hindi kami nakakalimot sa iyo. Kasi tingnan nyo, pag walang problema ang buhay mo, pa-easy-easy ka na lang. Magbuklat ng Biblia kung kailan feel. Mag-pray kung kailan feel. Mag-quiet time, sa totoo lang hindi naman talaga quiet kasi maya-maya nag-ring ang telepono. Bakit hindi mo ba naman kasi patayin ang telepono for 10 minutes and just have a quiet time between you and God? Kaya nga mas maigi pa eh pag nasa gitna ka ng problema eh. Bakit? Luhod ang tuhod sa Lord. Hello? Kaya tingnan nyo, ganito, look at me. Siguro hindi nyo lahat maintindihan to. This is a social media jargon. Okay. Ang clickbait ng kao, alam niyo yung clickbait? Ano yan, basta? Yun bang magpo-post na akala mo yun talaga yun, pero hindi talaga yun. Ikaw naman i-click mo, panunuorin mo, hindi naman talaga yun eh. Ang tawag dyan, clickbait. Ang clickbait ng kaaway sa buhay natin, tingnan nyo to, totoo. Ang clickbait ng buhay ng kaaway sa buhay natin, ano? Trabaho. Hindi business. Business. Hindi business. Business.
Ano ba? Troppo empeñado. Kaya pag tanungin mo, sister, church, brad, church, follow up mo, ang sagot, wala akong... Pwede, alam niyo sagot eh. Ha? No. Kaya sabi ko mas maigi pa pag ang isang Kristiyano na sa gitna ng problema, humahaba ang prayer mo, sincero ang pagdulog mo, pati awit mo, yung luha mo, original. Hello? Tapos tapos ganito. Hindi mo alam kung ano gagawin mo, tularo ka. Kanino ka ngayon sasandal? Wala kang makausap. Sabi ng katabi mo, "Hoy, huwag mo ako istorbahin, may problema din ako." Saan ka dudulog? Saan ka lalapit? Dito. Saan ka hihingi ng konsilyo? Dito. Saan ka hihingi ng wisdom? Dito. Kaya mas maigi pa minsan tuliro ka, di mo alam eh. Bubuklatin mo to eh. Hello? Nandiyan pa kaya? Sabi ko sa inyo, madugo eh. Now, at hindi ka lang present sa kyesa in the midst of your problems. Hindi ka lang present sa kyesa dahil kailangan mo ng tulong. Present ka sa kyesa dahil kailangan mo somebody will encourage you. Hello? Tingnan mo yung mga taong sa gitna ng problema nila, nag-a-isolate sila. Ano resulta? Pinagdidiskitahan nila ang frigorifero nila at ang kusina nila. Yung maraming ganyan. In the middle of their stress, anong stress reliever nila? Halo-halo. Yan. Wala, kain ng dulce. Tapos magugulat ka. Bakit itong blouse ko nagliitan? Ano nangyari? Hindi kasalanan ng blouse mo. Kasalanan mo. Wala kang preno. Hello? No. Ganito. Kaya kapag may problema ka, look at this. Sa gitna ng problema mo, hindi ka nagdalawang isip lumapit sa Lord. Tama? Ganito. Sa kawalan mo ng trabaho, hindi ka nagdalawang isip lumapit sa Lord. At ang sabi mo, ang deal mo ganito, Lord. Hindi ka nagdalawang isip, magbigkas. Ikaw yung nakipagdakordo sa Lord. Listen to me. Because this happens. Maging yung katabi mo, minsan nagbanggit nito eh. Ang sabi, Lord, matanggap lang ako sa trabaho niya. Lord, mag-umento lang ang sweldo ko. Maging 2,000 lang ang sweldo ko, Lord. Listen, ibibigay ko yung tithes ko, Lord. Tingnan niya, ito, meron ba? Lord, pagagalingin mo lang ako. Maglilingkod ako sa iyo. Na hindi iniisip, nagbibitaw ng salita, hindi iniisip. At si Lord naman, that's a sobrang bait ni Lord sa iyo. Tumawag ka nag-pray ka the answered prayer ka ngayon. Ibinigay yung gusto mong trabaho, inumento pa sweldo mo, pinagaling ka ng Lord. Ang sabi ng doktor, 3 months ka na lang. Lumipas ang 3 years, buhay ka pa. Kaya lang, tanong ganito, sino nga ulit nakipagdakordo sa Lord? Sino ulit? Sino? Tapos, nung una, hindi ka nagdalawang isip lumapit sa Lord. Bakit nung binigay na ni Lord, nagdalawang isip ka na ngayon? Ibibigay ko ba talaga yung aking tithes? Kaya nga ako nanghingi ng aumento ng sweldo. Magkano 10% ang dumila? Kinwenta mo na yun Sinong nakipagdakordo sa Lord na kung pagagalingin ka, maglilingkod ka sa Lord? God never asked that. Hindi naman hiningin ng Lord yan Ikaw ang nagsabi sa Lord.
Sa sobrang bait ni Lord, dahil mahal ka ni Lord, sabi ni Lord, heal. Ang sabi ng doktor, 3 months ka na lang. Eh, after 3 years, buhay ka pa. Kaya lang ang tanong, after 3 years ba, na pag-isip-isip mo na yung binitawan mo salita? Kaya marami Kristiyano, paglipas ng panahon, sila mismo sila ang gumagawa ng akordo sa Lord. Paglipas ng panahon, naa-amnesia. Limot na. Lahat. Kaya tingnan nyo, God is a faithful God that when He says so, I will bless you, God will bless you. And God is so faithful that when He says, I will heal you, God will heal you. Ay ang tanong, nung napasa kamay mo na lahat, at ikaw naman ang gumawa ng akordo sa Lord, nasaan? Yun, dudugtungan ko yung sinabi. Tingnan nyo, kaya maraming Kristiyano, paglipas ng panahon, ang binibigay sa Lord, excess. Ang involvement sa ministry, spare time. Ang paggawa sa ministry, pasaw-saw-saw-saw. Natatakot ma-involve. Natatakot mag-commit. Pero hindi natatakot si Lord na pagalingin siya. Hindi natakot si Lord i-bless siya. Hindi natakot si Lord ayusin ng pamilya niya. Siguro mo narinig mo yan? Narinig ko yun. Hello? At ang tawag ko dyan, ang tawag ko sa kanila, light Christians. Hindi light na ilaw, ha? Magaan na Kristiyano. Hindi mo napapansin, dahil sa abitudin nila, ganyan na, dahan-dahan nawawala ang apoy. Lahat na lang mechanical routine. Ay, mga anak, linggo, bihis, gayak, punta tayong kyesa. Pagkatapos ng kyesa, uwi. Ano na bago? Wala. Because you made everything ritual. Wala na talaga yung desideryong gusto ko mag-church ngayon, gusto ko magpuri ngayon, gusto kong kumanta ngayon. Hello? Pastor, nagsisimula pa lang kayo. Ganda, yung katabi ko, tinatamaan na. It's okay. Okay. It's okay. Now, because the Word of God, anong gamit ng salita ng Diyos? It's used for rebuking, correcting, itinatama ang mga maling kaisipan ng tao. At salamat sa Lord, sabihin mo sa katabi mo, natatablan ka pa. Dahil pag hindi ka na natablan, mag-isip ka na. Hello! Now, ganito, and before we will dwell doon sa last, sabi ko, and this is the last and final. Okay? And veramente, sayang doon sa mga hindi nakarinig nung part 1 at nung part 2. Kasi, ito yung culmination. But in any way, dudugtong natin. For the sake sa mga hindi nakarinig, I'll just do a recap. Okay? Yung una, nung pinag-usapan natin, where is the fruit? Yung una, di ba? Hindi last Sunday, the other Sunday. Naalala niyo, may bowl ako ng prutas. Yes, the original fruit. Tapos, ang pinag-usapan natin, totoo ba yan o rig ba yan o palso ba yan? Tama? Dahil ang pinag-usapan natin is the fruit and the gift. Hello? Nandiyan pa kayo? Okay. Now, just to give a short recap, dahil mahalaga to. Pagpatungkol sa gift, yung 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11, gift yun. Okay? Hello? Galatians 5:22, fruit. At ang sabi ko, hindi nung last Sunday, fruit of the Holy Spirit, singular siya, pero siyam. At ang pinakauna doon, love. Okay? Now, balik tayo sa gift.
My gift of speaking in tongues. Chismosa naman. My gift of prophecy. Glory to God. Naninirampuri naman. So, ibig sabihin, my gift, walang fruit. Hello? Kaya sa buhay natin, dapat the gift goes hand in hand with the fruit. Hello? Dapat balance siya. Praise the Lord. Okay. At naalala niyo yung binanggit kong pinakamahalagang word last Sunday. Hypocrisy. Hypocrisy. Hypocrisy ba kapag ang isang Kristiyano nagkamali at nagkasala? Pa-church ka ba? Hipokrito ka? Hindi. Dahil kapag ang isang Kristiyano ay nagkamali at nagkasala, it's not hypocrisy. It's a manifestation of human weakness. Lahat ng, ang sabi ng Romans 3:23, lahat ng tao kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Kaya kapag ang Christian nagkasala at nagkamali, that's not hypocrisy. That's a demonstration of human weakness. At hindi mo dapat tapakan. Hindi mo dapat husgahan. Tulungan mo ipanalangin. Ibangon. Yan ang sabi ni Paul, reach out. Itaas uli, ibangon, tulungan, ipanalangin para ma-overcome yung weakness. Tapos ikaw, minamarisol mo pa. That's not good. And by doing so, bakit? Ang tanong ko, ikaw ba sa tingin mo, akala mo hindi ka magkakamali? Hindi. Nainis na. Nadapa na at nagkamali, tapakan mo. No, itaas. Tulungan. Ang hypocrisy is, alam mo lahat. Alam mo ang nilalaman ng Biblia mula sa Book of Genesis hanggang sa Book of Revolution. Pero wala naman nakikita ang produkto sa buhay mo. That's real hypocrisy. Hello? Nandiyan pa kayo? Now, ganito. Kasi hindi ko lang ma-illustrate, but I will illustrate it using my hand. Anong sabi ko? Dapat balance ang gifts. Marami. Fruits. Anong sabi ko nung nakaraan? My gift of healing. Nawala ang bukol. Salamat sa Lord, nakaranas ng himala. Because of the gift of healing. Pero hindi nawala yung pag-arrogante. Hindi nawala yung yabang. Kaya hindi balance yun. Kaya kung puro kay gift, wala kang fruit, useless. Hello? Kaya ako naniniwala na kung dito ang gift, dito ang fruit, look at me. Dapat yan. I-illustrate ko ha. I cannot illustrate it there. I will illustrate using my hands. Dito ang gift. Dito ang fruit. They stand parallel. Dito dapat ang anointing sa taas. Hello? Kung dito ang fruit, dito ang gift. Ang anointing ng Lord, ang apoy ng Diyos dapat nasa taas. And I call it the anointing of the Holy Spirit. Kasi tingnan nyo bakit? Kung puro ka fruit ang number... Brother Maki, Galatians 5:22. I just want to illustrate to them. Hindi ko pa nababasa yung ating text. For the fruit, tingnan nyo, of the Spirit, fruit, singular. Anong una? Tingnan nyo ha. Kung puro ka fruit at walang anointing, anong una dyan? Love. Alam nyo, yung salitang yan, gasgas na, nakakapagod na eh. Hello? Ilan sa atin dito ang inabuso pagdating dito? Pinangakuan ka. Hello? Ay, wala yatang nakaranas. Pinangakuan ka. Tapos, inaabuso ka. Dahil sa totoo lang, fruit of the Holy Spirit yan. Pero pag sumusobra na, nakakapagod na nakakasawa na nakakainis na Hello?
Kaya kung ang fruit of the Holy Spirit is love, automatic magkakaroon ka ng joy. Pero kung yung love na yan, hindi yan i-anoint ng Lord sa puso mo, yung love na yan walang effect yan. And I can guarantee you this, sooner or later, divorce na tayo. Pagod na ako sa'yo. Ako na lang laging nagmamahal. Wow. Ako na lang lagi. Kaya kung hindi tunay na i-anoint ng pag-ibig ng Diyos ang puso mo, sooner or later you will give up. Mapapagod ka kasi. Magsasawa ka. Mga kapatid. Ay, pare-pareho tayo natutulog, pare-pareho tayo napapagod, pare-pareho tayo kumakain. Ibig sabihin, buhay tayong lahat. Kaya kung yung pag-ibig na yan, hindi yan i-anoint ng Lord sa puso mo, sooner or later it will die. Magsasawa ka, mapapagod ka. Bakit? Asang-asa ka. Ibibigay ko sa'yo ang mga bituin, ang buwan. Nung ikinasal na, dito buwan. At tuwing natatamaan, nakikita niya mga bituin sa kalangitan. Yung natatamaan ng suntok dito, nakakakita ng star. I will give you the stars in the heavens and the moon. Nung tinamaan ng suntok dito, lumipat ang buwan, oh. See? Because why? Tandaan natin, ang partner natin sa buhay, hindi yan perfect. Magkakamali at magkakamali yan. Kaya ang tanong ko, yung consistency ng pagmamahal, nandyan ba? Kasi kung yung love na yan, it's just made out of infatuation. It's just made out of external na paghanga. Nung una Coca-Cola, it owns Lipas ng 7 taon, 10 taon, Coca-Cola pa rin naman. Litro na lang. Kaya kung yung pagmamahal na yan, hindi yan inanoint ng Lord, ay naka, hindi yan tatagal. Kaya nga sa mag-asawa, sabi ko nung kakakasal yan, sweet na sweet yan. Nobody wonders, walang tataka yan, sweet na sweet Alam niyo, sweet-sweet niyo, natural bagong kasal. Ang pagtakhan mo, kung after 37 years na, alam mo, sweet pa rin kayo. Yan ang tunay na himala. Hello? Yan ang tunay na mirakulo. Hindi yung first year of marriage, normal yun Kaya nga, sa matrimonyo, ang bind ng love ng Diyos mahalaga. Ang pagbigkis ng pag-ibig ng Diyos. Dahil kung ang puhunan nyo ng mag-asawa, bigkis ng pag-ibig ng tao, mapipigtas yan. At ang pipigtas yan, problema, pagsubok, ay naku, kung alam ko lang na ganyan ka, sinauli kita sa nanay mo. Kasi hindi mo alam. Hello? Kaya nga mahalaga, consistent. Hello? Now, tingnan nyo. Anointing of the Lord nasa taas. The gift and the fruit. Bigyan ng proportion ng triangle. Hello? At yung gift, hindi pwedeng umakyat. Yung fruit, hindi pwedeng umakyat. Yung anointing ang bababa. I-anoint yung gift at yung fruit. Nasusundan nyo ako. May natututunan po ba tayo? Okay. Sige. Now, sa mga ballpen at papel, sulat nyo, sasabihin ko. The gift is the gifts. Marami. S. The gifts is the evidence that God is working in you. Okay? The fruit is the character changes made by God in you. Sundan nyo, speta. Okay? But the anointing and the power of God
is the manifestation of God's power working through you. Ulitin ko sa Tagalog, nakalagay dito sa aking notes, ulitin sa salitang Tagalog. Ang gift, patunayan ang Diyos kumikilos sa buhay mo. Ang fruit, patunayan na binabago ng Diyos ang karakter ng buhay mo. Ang anointing na nasa taas at ang apoy ng Holy Spirit, patunay ng kapangyarihan na ang Diyos kumikilos sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya hindi pwedeng puro gifts ka lang, puro fruits ka lang. Sooner or later, manghihinawa ka, mapapagod ka. Hello? Now, kung puro gift, walang character change, hindi rin maayos. Kung puro fruit, walang manifestation ng pagkilos ng Diyos, hindi rin maganda. At kung walang fire, hindi rin masusustain. Tayo nyo, ang iba nga tinan nyo ganito. Nakarinig na kayo ng ganito. Church, born again. Oo, nagbago. Skeptical pa nga yung iba May dry, 1 taon lang yan, babalik din yan sa dati. Abay, mabait na siya ngayon. Hindi na marisol, hindi na marites. Sandali lang, 1 taon lang yan. Babalik din yan. Skeptical pa nga yung iba. Pero para masustain yung changes sa buhay natin, kailangan natin araw-araw yung anointing ng Lord. Paglabas natin sa bahay, Lord, isustain mo yung aking patience. Lord, isustain mo yung aking self-control. Hello? Because we need to ask that from the Lord. Tingnan nyo, yung iba naman, nasobrahan sa patience. Hindi ka na nagre-react dyan. Patience lang ako, pastor. Hindi ka na nagsasalita. Ikaw ang pinagpipray. Pastor, kinokontrol ko ang sarili ko. Sobra namang self-control, hindi ka na nagsasalita. Hello? Now, kung ang tanong nung nakaraan, nasaan ang fruit? Sunday after, ang sunod na tanong totoo ba ang fruit? Ang tanong ko ngayon, nasaan ang power at ang anointing ng Diyos sa fruit at sa gift na nasa iyo? Yan ang tanong. Consistent ba o pansamantala? Meron term dyan sa Tagalog balat kayo. Ayun! Balat kayo. See? Hello? Kaya tingnan nyo. Kasi kapag nawawala ang apoy, listen to this. Kasi kapag nawawala na yung apoy, nawawala na yung fire sa ating pananampalataya, I can guarantee you this. Pagpunta pa lang ng church, struggle ka na. Pagpunta pa lang kung wala na yung apoy sa puso mo, wala na yung excitement, pagpunta pa lang sa church, hirap ka na. At ako, salamat sa Lord. Sabi ko nung mga una-una, Lord, yung aming devotion tuwing linggo, pakunti kami ng pakunti. Pati yung mga na-assign, Lord, hindi pa nakakarating lang in tempo. Sabi ko siya, pagpastingan nga natin. Glory to God, kanina marami kami. At hindi lang yung devotion ng Sunday. Ako, hanggang ngayon pinagpipray ko, Lord, pati yung aming Saturday prayer meeting. Yung isang kapatid, nag-text sa akin kahapon, Pastor, pasensya na kayo. So, probably, sigurado wala ako bukas sa prayer meeting, probably wala ako sa linggo.
Ay, sabi ko, contest tayo ng prayer. Tingnan natin kung kanino prayer unang makarating sa langit. Wala ko sinabi. Ewan ko kung sino nagre-react dyan. Ewan ko. Ewan ko sa inyo. Buwa, nalusok. Kaya nga ako ang prayer ko, Lord, yung mga nagbabalak mag-backslide, huwag niyong patulugin. Please! Lord, araw-araw, sabi ko, araw-araw, i-convict ninyo ng Holy Spirit. Lord, yung mga wala dito nung linggo, sabi ko, yung wala ngayong linggo na to, Lord, sa susunod na linggo, i-convict nyo. Lord, yung mga pupuntahan nilang party, i-cancel nyo. Lord, yung mga binabalak nilang saldi, huwag i-release ng amo yung tamang sweldo sa oras na panahon para hindi makapag-shopping. Kwentado na kasi! Katapusan ngayon, Biyernes, magsisale. Sabado linggo wala ako. Kaya ako, prayer ko, Lord, i-convict nyo ang amo, i-release ang sweldo Lunes. May try kay linggo, nandito yan. Anong prayer ng linggo, nandito yan. Lord, po na, kaya hindi pa nagsisweldo. Sinong nanalo? Si Lord. Palagpakan natin si Lord. Hallelujah! Now, ganito yan. Kahit sino, pwede mag-share ng Word of God sa likod ng pulpit ng ito. Agree kayo? Kahit sino, pwedeng kumuha ng mga berseto ng mga bersikulo mula sa Biblia, pwedeng i-share sa inyo. Pero kung walang anointing ng Diyos, ang makukuha nyo, basically, information lang. Basically, instruction lang. Walang mangyayaring transformation sa buhay niya. Hello? Pero kung nga magpipreach dito, kahit dadalwa na bersikulo ang hawak-hawak niya, ang gagamitin niya, hindi lamang yung bersikulo at salita ng Diyos, patutuo ng buhay niya. Di naniniwala kayo. Hello? Kaya ako, sige, palakpakan natin na yun. Palakpak! Kaya ako na-bless nung nagpunta tayo sa Mare. Hindi nila, sabi, Pastor, hindi kami dito sa Espiadya mainit. Hindi nila alam, may naghihintay na plano si Lord. Nag-withdraw sila mula sa Espiadya. Pumunta sila sa ilalim ng punong kahoy. Nagpalilim daw kunyari. Hindi nila alam, hinintay lang sila ni Lord. Ang sabi ni Lord, lapit. Yung isang kapatid nag-testimony. Di pati sila naapuyan. Ngayon, naintindihan nyo, ang problema nyo, pera lang. Yung problema ng kapatid, life hindi. Diyos na, hindi yung sinasadya, plano talaga ni Lord yun. Na makarinig ka ng totohanang testimony. Bakit? Dahil ang pananampalataya mo, sabihin mo sa katabi mo, dahil ang pananampalataya mo alam ng Lord, gumigewang-gewang na. Hello? Now, Pastor, 5 years na akong Christian. Bumait ka naman talaga Bumait ka naman talaga. Yes! Pastor, 7 years na akong Christian. Nagkaroon ka naman talaga ng patience. Kaya lang ganito. Ang iyong pagkabait at ang iyong patience, walang apoy. There's no fire. Wala, nandun na lang sa tabi. Ganyan na talaga yan, hindi mo makausap. Bakit? Self-control Sobrang control sa sarili. Hello? Lagi nating naririnig. Eskolta. Lagi nating naririnig. Patawarin mo ang mga kaaway mo. Yan. Kinila! Eskolta! Eskolta! Nandali! Lagi nating naririnig,
patawarin mo ang mga kaaway mo, mahalin mo ang mga kaaway mo. Na, listen, kung hindi inanoint yung word na yan ng Lord, ang bilis pumasok eh. At kung gano'n siya kabilis pumasok, gano'n din siya kabilis lumabas. Kahit may tutuli pa yan. Pagpasok niya, bigla lalabas yan. Walang sasabit dito. Pero yung word, kung inanoint ng Lord, may apoy ng Diyos, convicted ka eh. Gagawin mo. Lord, alam ko hindi ko kaya, pero tutulungan mo ako magpakumbaba. By the way, sa pagpapakumbaba natin, we will not lose anything, ha? Pastor, baka sabihin nila, duwag ako, baka sabihin nila, wala akong prinsipyong tao. Hindi sa wala kang prinsipyong tao, hindi ka duwag. Maka-Diyos kang tao. Kaya ka nagpapakumbaba. Narinig yung sinabi ni Brother Robel kahapon dito? Lahat ng mga nagpapakataas. Kung nasa baba ka na, may babagsakan ka pa ba? Wala na. Lahat ng nasa baba, itinataas ni Lord. Hello? Now, kaya kung minsan dito, may mga ilan dito na grabe ang kilos ng Lord. Alam ko, Holy Spirit, yung kinilabutan ako tumayo ang balahibo ko Teka, sandali ha. Sandali. Kung ang akala natin ng Holy Spirit, pangkilabot lang at pangpataas lang ng balahibo natin, nagkakamali tayo. The Holy Spirit has the capability and the power to fix your family, to bless you, to empower you. Hindi ko kaya mag-opening prayer. Kasi ikaw, Lord, hindi ko kaya, tulungan mo ko. O, isang kapatid, sabi nga niya, ako natawag kay Brother Meme, hindi ko kaya kayang lumakad papunta sa harapan na mag-pray. Di sagot ni Brother, di gumapang ka. Hindi ko kaya, kasi ikaw. Pero kung isusuko mo sa Lord, i-anoint ka ng Lord. Sabi ko nga, kahit sino magsalita dito sa likod ng pulpito, using the Word of God, but if it's not anointed, pasok lang yan dito labas. Walang mababago na buhay dyan. Thank you, sister. At ganun din. Listen to me. Magpapakanta ka dito. Ganda ng boses mo. Kinilabutan lahat ng nakinig, umiyak pa nga Pero kung hindi i-anoint ng Lord yan, you only showcase your talent. Umiyak sila. Bakit? Sa lungkot ng boses mo. Pakanan. Umiyak sila para sabi, sister, tama na, parang awa. Pero kahit ano lagi mo sinasabi sa mga, kahit simpleng kanta, pero dedicated sa Lord, giving glory to God, mahihipo puso ng mga yan. Hello? Kaya pa? Wala tayong merienda ngayon. No? Sige. Kaya ang tanong ko ngayon, ganito. Paano ba natin ma-maintain at masosustain both the gift and the fruit? Anong kailangan? Apoy at anointing ng Diyos. Hello? Now, sige Brother Maki, pakibukas yung ating text. Leviticus chapter 6, verse 12 to 13. Napakahalagang ipinaghabilin ng Diyos kay Moses kasama si Aaron. And the fire upon the altar shall be kept ulit. And the fire upon the altar shall be kept burning. Nag-aapoy. Sabi, thereon, and it shall not go out.
And the priest shall burn wood on it every morning, and he shall lay the burnt offering in order upon it, and shall burn thereon the fat of the peace offering. Basa, 1, 2, 3. Fire shall be kept burning upon the altar continually. It shall not go out. Tanungin mo katabi mo, kumusta na yung apoy mo? Ha? Ha? Ano? Ang nagsabi niyan kay Moses, kasama si Aaron ang Diyos, huwag ninyong hayaang mamatay ang apoy sa altar. Alam niyo, sa totoo lang, experience natin lahat. Kapag ang ilaw na ito'y aandap-andap, masakit sa mata. Tama? Pero kapag steady siya, useful siya. Hello? Tingnan mo katabi mo. Alin ka doon? Kapag ang fluorescent aandap-andap, masakit tingnan, masakit sa mata. Eh, sabi ko iskulan, pumasok ka sa diskuhan, di kayo, gumaganda ng ilaw, di kayo paglabas mo eh. Di ba? Bakit? Madilim ang ambiente, tapos may mga flashing lights. Nawawala ka sa orientation, masakit sa mata. Look at me! Look at me! Look at me! Kaya ibabagsak ko yung mumba. Listen! 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 Ganun din ang isang Kristiyanong aandap-andap. Masakit sa mata. Dito may mga nagtuturuan, doon sa likod may mga nagpupurutan, may mga nagsisikuhan. Sige, bahala kayo, express niyo yung sarili niyo. Oh, lahat naman tayo mag-grow. Hello? Kaya nga, bago ko makalimutan, kaya nga ang title natin, sandali, kaya nga ang title natin, Keep the Fire Burning. At idudugtong ko yung dalawa, 2 Sundays. Keep the fire burning, and the fruit and the gift coming. Kasi kung puro ka fire, wala kang character. Nobody would believe you. Hello? Kung puro ka lay hands nila, mutak mo na yung mukha ng gumaling ka. Ayaw matumba, di tinulak mo. Ayaw mo ma-slin, ha? Itumba. Walang power doon, tinulak mo. Hello? And I will share you this. Ako danas ko rin yan eh. Yung isa nating kapatid na umuwi na ng Pilipinas. Taga Laguna. No. Kasi pagkatapos ng preaching, hindi ko nga nahawakan. Yes! Bumaba lang ako sa stage after the preaching. Yung isa kapatid natin umuwi na sa Pilipinas. Hindi ko nga nahawakan. Bumaba lang ako sa stage. Third row seat siya nakaupo. Hindi ko nga siya ginalaw. Hindi ko nga nahawakan. Hindi ko nilapitan. I was just standing close there. Noong nagpangabot ang aming mata, boom! Tumba siya. I never laid my hands on her. Why? Because there was the burning power of God. Hindi ako yun. Sabi, sobra naman. Sobra naman kinikini power ng pastor. Tumba ang member eh. Hindi ako. I never touched her. Hindi ako lumapit eh. Takin mo third seat. Tumayo lang ako. Nagpangabot ang mata namin. Bagsakin. Yung isang kapatid, hindi ko pa nahawakan doon sa katuyo. At di parang buling ang mga silya. Boom! Dala niya hanggang sa likod, hinawakan ko ba yun? Hindi.
Because that's the manifestation of the power of God working in you. Dahil kung nagawa ng Diyos sa buhay ko, sabihin mo sa katabi mo, sa'yo rin. Hello? Kaya nga tayo dapat i-maintain natin yung apoy. Hello? Ang nangyayari kung minsan, ganito, hindi ko nila lahat at saka ulitin ko, wala sa atin, wala na dito, wala dito yon, wala sa atin yon. Pastor, bumabakasyon po kami sa Pilipinas. Be good. Isang buwan. Punta ng Malpensa. Check in. Iniwan ng Holy Spirit sa Malpensa. Umuwi ng Pilipinas. Ikaw ang Christian. Ang sabi ng Bible, huwag kang makipamatok sa di mananampalataya. Ang ibig sabihin ng huwag makipamatok, hindi sinabi huwag kang maghalong-bilo. Huwag mong gayahin ang ginagawa ng di mananampalataya. Ikaw tong Christian. Ang lakas ng loob mong mag-push. Isang case ng beer sa harapan mo. Ang klase yan. Ay. Kasi klaro, hypocrisy. Kasi lakas ng loob mo ipapapost mo sa Facebook. Ay, sino pinagtatawanan ng tao? Hindi lang ikaw yung Kristong tinanggap mo kasama doon, nilalait ng tao. Bakit? Tapos, nasa Pilipinas, ganun ang gawain. Pag uwi, excited nang bumalik dahil magtatrabaho na. Awante kwartam, na ibansan. Ano daw? Naubos na ang pera, ha? Nagbakasyon sa Pilipinas, naubos na ang pera. Alam nga naman, sa inuman, huwag mong asahan ng mga taga doon ang bibili ng inumin. Di ikaw ang mag-sponsor. Di excited nang bumalik sa Italia, wala nang pera eh. Paglabas sa immigration sa Malpensa, kinuha na lang ang mga bagahe dahil mga padala, nakalimutan i-retiro ang Holy Spirit. Tapos pagdating dito, ako kakalabanin mo. Sinitry yun. Ganit ka sa akin. Kaya ko siya matuloy yun. Dahil. If really the Spirit of God is in you, it will go with you wherever you go. Sabihin mo sa katabi mo, pwera lang pag iniwanan mo. Hindi mo dapat iwanan yan. Bakit? Ang Holy Spirit accompanying us out of our own free will. Dahil kung gusto mo, sasamahan ka ng Espiritu ng Diyos. Kung ayaw mo, hindi bahala ka sa buhay mo. Hindi mamimilit ang Holy Spirit sa atin. Kino-convict ka ng Holy Spirit. Isip. Ako na bibless doon sa isang kapatid. Pati yung may-ari ng bar, pati yung kamiryera ng bar. Di na, sira niya. Nag-testify siya. And by doing so, inaalala niya yung kabutihan ginawa ng Diyos. Di siya mismo nag-aalab. Yung apoy na nasa kanya, na-transmit niya dun sa tao. Yun alam, doon yung tinimali, i-share mo yung pinagdaan. Totoo naman. I-share mo yung pinagdaanan ng Diyos sa'yo. Kung ako dito magkwento ng pinagdaanan ni Brother Maymay, walang effect eh. Kung ako magkwento dito ng pinagdaanan ni Kuya Arnold, walang epekto eh. Pero kung sila ang magkukwento na sila nakaranas, pati tayo nahihikayat, nai-encourage. Hello? Na dapat tayo bilang Kristiyano, ganun. Anong sabi ni Pablo kay Timoteo? Brother Maki, 2 Timothy 1:6. Kilala natin si Pablo. Hello? Dahil dito'y ipinapaalala ko sa iyo. Basa, 1, 2, 3. Okay. Brother Maki, pakilipat sa English. For which cause I put thee in remembrance that those stir up Yan. Ha?
Ano ibig sabihin yan? Boy, huwag ko sa inyo, pastor. Ano ibig sabihin yan? Sandali. Anong gamit ng kandila? Liwanag. Tingnan nyo. Ang apoy sa kandila, pag inalis mo ang apoy sa kandila, sunog yun. Agree kayo? Kaya ang purpose ng kandila, sinisindihan nag-aapoy. Pero kapag ang kandila walang apoy, ano ang kandila? Useless. Nada. Walang silbi. Kaya sinabi ni Pablo kay Timoteo, keep ablaze. Ano to? Kanino galing ang gift? Hindi sa'yo. Hindi talent mo, hindi runong mo, hindi galing mo. Hindi 75 IQ mo. 75 na nga lang binanggit ko. Kaya galit na galit yung nanay. Anak, pambihira ka. Ang grade mo, ang report card mo, puro 75. Nanay naman, 75 na nga lang yun dahil nag-half day ako. Figurative pag nag-full day ako, di 150. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, keep ablaze ang ano? Si Pablo, mind you, ganito. Paul traveled more than 9,000 miles without using airplane, train, or car. Paul established more than 14 churches without using social media. Walang Facebook. Walang Instagram. Ang daming na-influensya sa pamamagitan ng buhay ni Pablo. Naglayag si Pablo, naglakad si Pablo. Gamit ang buhay ni Pablo. At itong second letter ni Paul kay Timothy in chapter 1, pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo na, using my own words, Timoteo, alam ko masigasig ka, alam ko masipag kang manggagawa ng Diyos, pero pinapaalala ko sa iyo, I remind you to keep ablaze the gift of God. And this is the last letter of Paul to Timothy before Paul was executed. Na si Timothy magpapastor sa Efeso. Pinadala ni Pablo ang kanyang pangalawang sulat. Kaya sikuhin mo ang katabi mo. May apoy pa ba? So, paano ba natin mapapanatili ang apoy? Basic! Read your Bible every day. Pray every day. Attend ng mga gawain. Tsaka ganito, ito ang pinakamalaga. Ganito. Kasi sinabi din naman sa Bible yung nagniningas na apoy, pag hiniwalay mo yan, ano mangyayari? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw huwag kang hiniwalay sa akin. Kasi pag nag-umpisa kang humiwalay, dahan-dahan yan manlalamig. Believe me. Tapos, ang company mo, mga Marisol, mga Marites. Birds of the same feather. Ay, hindi naman tayo birds. So we don't belong there. Hello? At ang sabi ng Matthew 5. Matthew 5 baga? At ang sabi ng Matthew 5:13. Brother Maki, pakilagay. Per favore. Matthew 5:13. Nandiyan ba kaya? Kaya pa? Sabi ko sa inyo, madugo Ano sabi ni Jesus?
You are the salt of the earth. If the salt should lose its taste, how can it be made salty again? It's no longer good for anything but to be thrown out and trampled by men. Sunod, Brother Maki, yung light. Kasi dalawa yan eh. You are the city situated on the hill cannot be hidden. Hindi ka pwedeng magkunyari. Kaya nakita niyo ang description, pakidugtong mo, Brother Maki, 13 and 14. Kaya nakita niyo ang description ni Jesus. You are the salt of the earth and light of the world. Kaya kapag ang asin lumiwanag at ang ilaw umalat, may problema tayo dyan. Mga kapatid. Hello! Kaya ang sabi, but if the salt should lose its taste, kapag nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka na ng volya, pumunta lang ng church, battle pa. Ano yun? Hello? Ay. Kaya sabi ko, paano ba mapapanatili ang apoy? Huwag kayong manghinawang magbasa ng Biblia araw-araw. Huwag kayong manghinawang manalangin umaga, hapon, gabi. Pastor, pwede ho ba yung nakaupo ko sa treno at nakapikit ang aking mata at ako'y nananalangin? Lord, alisin mo itong amoy sibuyas sa aking gabi, Panginoon. Bakit yun? Bakit? Still consider prayer. Hello? Kasi sabi, 1 Thessalonians 5:17, manalangin. Walang pati. Kahit sa autobus ka, manalangin ka. Protection and covering. Kaya nasasalisihan tayo ni Taneng. Bakit? Nakakaligta ang mag-covering. Mabuti pa ngayon tag-init, hindi mo nakakaligta ang maligo at Pero ang pag-February, the devil is just waiting for you to pull down your shield. Pag ibinaba mo ang kalasag ng pananampalataya, sabi ni Taneng, eto na, pagkakataon ko na to. Dahil si Satan, hindi ka nakuha sa unang bugsuan. Satan can go 100 rounds with you. Kung si Manny Pacquiao, 12 rounds lang. Si Satan, he can wait until 100 rounds. Until you get tired. Hello? Kaya nga tayo dito, lalo tigit yung mga manggagawa dito. Karamihan ng tendency ganito. Pastor, maglilingkod pa ba ako? Siniraan naman na ako. Pastor, ano ba bang kredibilidad kung tatayo ako dyan? Siniraan na ako, Pastor. Pastor, pwede pa bang tumayo? Nagkamali naman ako eh. Pastor, nagtalo kami ng kapatid. Pwede pa bang mag-pray, Pastor? Nagtalo kami. Nagdiskasan kami, Pastor. Kasi ganito yan. Kung ako, Pastor, hihintayin ko kayong perfect kayo bago tumayo dito. Ay, wala tatayo dito. Maniwala kasi sinasabi ko. Remember, it is through the grace of maging kami. It is through the grace of God na kakatayo kami sa likod ng pulpito. Biyaya ng Diyos lahat yan. Kaya kung hihintayin mong maging perfect ka bago ka tumayo, baka kunin ka na ni Lord, hindi ka pa nakakataya. Yan ang delikado dyan. Hello? Kaya ang sabi ni Jesus sa Matthew 5, ilaw tayo at asin tayo ng sanlibutan. Let's make a difference first in our family. Pastor, gusto kong maging chairman ng alin. Kaya kong i-handle ang mga tao. Pamilya mo, hindi mo kayang handle. Your first ministry is your family. If you cannot handle your family, you can never handle the ministry of God. Kaya sinasabi ni brother, gusto niyo magpastor. Yung mga nagpapastor dito, hindi nakakatulog. Magkaiba ang tinawag sa tinulang. Ang pagiging pastor, hindi yan puro lahat talent, runong at alam. Ang pagiging pastor, calling yan.
Ako may sinabihan ako isa dito eh. O, naintindihan ko. 15 ang barong mo, iba kulay. Ginaya ako. Kasi wala namang problema to. Gusto mo magpastor. Kaya lang ganito, magpakita ka muna ng private committed ka sa calling. Dahil baka pag nagdikdik ka ng daliri, ikaw unang tumakbo. Nunay ko si Bachelor. Kasi ang hinahanap, titulo, pribileyo, rangal. Pastor ako. Alam nyo ba na sa langit, the higher, mas mataas ang calling mo. Alam mo bang mas malaki? Hindi ko kayo tinatakot. Alam mo bang mas malaki pananagutan mo sa Diyos? Kaya nga tinuturuan kahapon. Ano sabi ni Brother Abel? Kaya nga tinuturuan tayo ng Lord maging humble. Kasi bakit? Sa pamamagitan ng ating humbleness, nagiging godly dependent tayo. Hindi nyo napapansin kung minsan, lahat ng sinasandalan mo, Lord, ibibigay ko sa yung buhay ko. Kaya lahat ng sinasandalan mo, tinatanggal ng Lord. Bakit? Ang sabi ng Lord, hindi ka na dependent sa akin, ha? Depende ka na sa business mo. Tinanggal ng Lord business mo. Di gapang ka ngayon, Lord, nawala. Lord, na-scam ako, Lord. Tapos, kaya tayo, panatilihin natin yung apoy. Hello? Ano sinabi ko? 3 bagay. Paano mapanatili ang apoy? Word of God. Prayer. Sama na sa prayer yung quiet time. At yung pinakahuli, yung baga pag hiniwalay, mamamatay. Ganon din. Ang inaatake ni Taning, hindi ang group of sheep. Ang sheep na nahihiwalay. Nung binasa ko yung Psalms 23, ano nga ba ulit yung Psalms 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. He made me lie down in green pastures. He lead me in still waters. He anoints my head with. Nasaan na nga yung Brother Maki? Bakit sa lumang tipan, ina-anoint ng mga shepherd ang ulo ng mga sheep? Para hindi lang ako. Tama ang sagot. Kasi ganito yan. Ang mga sheep, they cannot defend themselves. Ang langaw, ganyan. So, ang tendency lang nila, they will shake it off. Okay? Hindi. Saan ka nakakita ang sheep magdamag? Ay, hindi pwede. Ay, natural, may mga time talaga na pag kumakain sila ng damo, permi sila. Kaya yung mga langaw, pumapasok sa tenga nila. Kaya nga sabi ko kapag ang isang tupa hindi na-anoint ng Lord, ang tawag ko dyan, tupaki. Alam niyo kung bakit kung sinabing tupaki? Kasi pumapasok yung langaw sa tenga, nangingitlog sa loob. Kaya ang ginagawa nila, inuuntog ang ulo. Kaya pakiramdam niyo may topak yata ito. Bakit po? Nangitlog na, pumasok na yung langaw at nangitlog na sa loob, namahay na sa loob ng tenga. Guarda! Biblical yan, pinapaliwanag ko. Kaya ang ginagawa ng shepherd, pinupunasan ng langis ang ulo. Kasi ang kalaban ng langaw, langis, madikit yan And it's not a coincidence na sa Bible, ang tawag kay Satan, Beelzebub. Alam niyo ba kung ano ang other term for Beelzebub? Ang definition? King of the flies. Hello? Kaya kung lapitin ka, baka nagkukulang yung anointing mo. Kaya kailangan i-maintain natin yung anointing. Because the anointing is our protection.
Tsaka isa sa purpose kung bakit inaanoint ng shepherd ang sheep, gumaganda yung kanilang lana. Hello? Okay, naintindihan na natin, ha? Wala nang amen. Basta tama na, butay-butay na kami. Okay, now. Sige. Brother Maggie, Hebrews chapter 10, verse 23. Yung iba nakanganga. Saka ng bibig mo, baka pasukan ng langaw. Okay. Basa, 1, 2, 3. Ano to? Basa, 1, 2, 3. Pastor, yan yung sa Andisola, yung... Ay, hindi ho yan. Alon yun. Wavering, walang pag-aalin. Sabi ko nga, Lord, because the burden was so heavy in my heart. Sabi ko, sige. I was dealing with the Lord. Sabi ko, Lord, kasi dapat last Sunday ito eh. Sabi ng Lord, pausa. Pagpahingahin mo sila. Dalhin mo muna sila sa mare. Pagbalik nila next Sunday, saka mo. Because the word was so heavy in my heart. Sabi ko, Lord, tutuloy ko ba? Sabi ni Lord, ituloy mo. Bakit? Tingnan nyo ha. Magsasummer uli. Karamihan sa atin, uwi ng Pilipinas, sasama-sama. And these are those times when we become at ito lang yung hinihintay ni Taneng sa atin. Gusto talaga isang buwan ako hindi makaka-attend ng service. Walang problema yun. Go ahead. Sasama ko na nga mo. Fine, walang problema yun. Kaya lang, pwede pa natilihin mo yung Bible reading mo, yung quiet time mo at yung prayer life mo. I can understand, walang fellowship. Wala tayong magawa. Ang masama, sinama ka ng amo sa Sardinia, ni wala ka ng Bible reading, ni wala ka ng prayer time, iba pa yung ka-fellowship mo. Lagi kang nandun sa yung bang, mga kalalakihan, yung bang mga maboboteng usapan. That's not good. Let's maintain the fire without wavering. Hello? Now, I will conclude here. Conclusion na. Sige, tama na. Okay. Sino na yung nakawitness ng sunog dito? Pastor, sobra ka naman. Sino na ang nakawitness ng sunog? Lahat tayo. Di ba? Oh, nasusunog. Anong unang ginagawa? Tatawag ka ng? Tatawag ka ng bumbero. Karamihan sa mga ako nakawitness din eh. Oh. Nasusunog. Lahat nagpapanik. Lumalabas sa bahay nakapijama. Ang iba walang tsinelas, walang dami. Bakit nagpapanik? Everybody's panicking. So may sunog. Tumawag ng ambulansya. Tumawag ng bumbero. Dumating ang bumbero ngayon. Oh. Nag-uumpisa na yung apoy, naglalagablab na. Paano ko sasabihin ng bumbero? Brad, huwag ka mag-alala. I will take care of it. Mabait akong bumbero. Ano sa tingin nyo mayayari? Ha? Mabait yung bumbero. Sasabihin ng bumbero, Brad, huwag ka mag-alala. Mabait ako. Christian ako ng bumbero. The Lord is with you. God bless you, Brad. Ano sa tingin nyo mangyayari sa nasusunog na bindeng? Ha? Ay, di ba tutupo? Oh, ganito. Sasabihin ng bumbero, Brad, huwag ka mag-alala. The Lord will take care of it. Trabaho namin to. Kuha siya ng hose. Kuha lahat-lahat. Pagbukas ng hose ngayon, sabi na, anong mangyayari sa nag-aapoy na building? Susunod. Nakita niyo? Ang bumberong walang tubig, walang silbi. Look at me. This is the final name. Ang Kristiyanong walang anointing at apoy. Walang
Kayo nagsabi. Alam niyo bakit nasabi niyo walang silbi? May pinapagawaan, Lord. Hindi ka makaakbang-akbang. Takot ka. Sabi ng Lord, kaunsilan mo, umiyak na, oh. Kausapin mo, walang mahingaan. Self-control, Lord. Ay, Diyos ko po, Panginoon ko. Maya-maya lang tatalo na yan sa bintana, self-control. Na-over ka ng self-control. Ay, Ginoo ko ka. Kaya yung buhay Kristiyano, gift, fruits, fire, anointing of the Lord. Kaya pag pinatayo ka dito, Pastora, isasama ko ng amo ko. Tapos na yung mga ganyang laruan. Nabili na namin yan noon pa. Intindi na namin yan. Pastor, mamimitas kami ng uliba. Alam na namin yan. Noon yan. Ay, Pastor, magdidilig ako ng orto. Alam na rin namin yan. Noon yan. Hindi na ubra sa amin yan. Kaya pag pinatayo ka ng Lord, tayuan mo. Kasi ang tunay na himala, ganito. Talaga, himala yung anointed, tinayo. Tumayo kahapon, talagang himala yung anointed on fire. No? Hindi himala yun. Naapuyan ka lang, kaya ka nagliliyab. Ang tunay na himala, 10 years after, nagpe-pray ka dito, on fire ka pa rin. Yan ang tunay na himala. Hello? Kaya ako, sabi ko nga sa inyong lahat, sige. Ako, I was praying, I was dealing with the Lord. Ay sabi ng Lord, sige, palwanan mo muna. Pagbalik nila ng September, i-assign mo silang lahat. Sabi ko, it's okay. Pastor ka, September, Kasi ang gusto ng Lord, makita ang apoy sa buhay mo because God wants to use you. Hello? Now, ang tanong, ilan sa atin mga Kristiyano dito, we enjoy the fire of God? Ba't ang problema? Paano natin i-maintain? Hindi alam kung paano i-maintain. Kaya ang Christian life parang ang isi. Nakakita na kayo ECG? Pastor, saka na lang ako mag-steady, Alam niyo kung ano ibig sabihin pag-steady na yung ECG? Okay. Sige. Ngayong hapon, this is something particular. Okay. Ganito Kasi sabi nga ni Brother Rebel yung mga nagpipreach na yan, kahit natutulog yan sila, nagpipreach yan talaga. Ako, kahit nasa leto, because I was asking the complete revelation, Lord, paano? Ay sabi ng Lord, you do the prophetic gesture. Kaya ngayong hapon, ganito gagawa tayo ng isang malaking circle. Magpapabilog tayong lahat. Okay? Mula dyan sa likod, magpabilog tayong lahat. Okay? Sabi ni Pastora, alin mo yung kandila. Huwag ka maingay.